Good morning mga bayan. Latest update po rito sa Cainta Pasig Bridge mga bayan. Ito po yung full details, no? Para makita ninyo, walang maangkin. Ito ay project ni Juan de la Cruz. Ito naman ay project na ano, sasabihin naman ng mga trolls. Ito ay project ni ganyan, ganyan. So ito yung walang makaangkin nito mga bayan kung kaninong project ito. Yan po yung buhay na saksi. Pati rin po yung Marikina flood control, no? Kung kailan yan ginawa at sinimulan at nai-award na Pangulo. Kitang-kita natin mga bayan, walang budol rito, no? Ayan. So, ito yung bridge na, pangalawang bridge dito sa Manggahan na solusyon sa traffic dyan sa East Bank at West Bank Road mga kabayan. At silipin na rin po natin yung mismong kahabaan nitong Manggahan Floodway mga bayan. Paki-like, paki-share, follow at subscribe kay Purka Studio. Maraming salamat. So ngayon mga bayan, narito tayo sa kahabaan nitong Marcos Highway. Dito po sa mismong isang sikat na mall. So papasok tayo rito sa may Pasig at upang pupuntahan natin yung mismong Manggahan Floodway at yung project doon na pangalawang bridge na kung saan yung ang nag-construct mga bayan ay yung China, no? So dito pakanan tayo rito mga bayan, papunta roon sa ang pinakadulo nito mga bayan. Yun na po yung Manggahan Floodway na kung saan ay yung Manggahan Floodway mga bayan ay project ko po yan ni Marcos Sr. So ito na po. Ayan mga bayan, oh. Halos 2 kilometro pa yung babaklasin yan mga bayan. Napakalapad. Ayan po yung kulay gray na yan. Lupa na yan. Tinubuan po yan ng mga damo-damo dyan. At dati may mga bahay dyan at ngayon binaklas na. Napakaganda nito mga bayan pag mabaklas na po yung lupa dyan, no? Yung mga lupa na yan, galing po yan, inanod sa mula doon sa mismong Rizal, Antipolo, dahil doon mga bayan ay full blast na rin po doon ang pagdevelop sa mga kabundukan doon. Plus may mga mining pa doon sa Antipolo. Sino ba yung politician dyan sa Antipolo? Yung sikat na sikat dyan. Hindi mahadlangan yung mining dyan mga bayan. So ito po yung mga lupa rito sa Manggahan Floodway ay halos 3/4 na lang yung tubig dyan na daluyan mga kabayan, dahil yung lupa na yan, yung may mga damo-damo na dyan na tumubo ay kailangang baklasin. Once na matanggal po yan mga bayan ay sigurado pong yung daloy ng tubig mula roon sa Marikina City at Pasig ay kung sakaling may baha man ay hindi aapaw yung tubig. Dahil po itong Manggahan Floodway, kung mabaklas na po totally itong mga lupa rito na matagal na naka-imbak dyan sa Manggahan Floodway ay sigurado wala nang baha, plus flood control pa. May mga update tayo dyan sa Marikina flood control, pakisilip na rin po. Ayan po yung pabahay ng local government ng Pasig, oh. Sa dating mayor pa ba yan o sa current mayor ngayon? Yung kagandahan dyan mga bayan sa pabahay ng Pasig ay andyan na yung pabahay, andyan na rin po yung halos isang hakbang lang, yan na po yung school nila. Grabe, ang lupit ng mga mayor dyan sa Pasig nakaraan at ngayon. Matino. Walang korupsyon. Talagang serbisyo sa mga kababayan natin na tapat. So ayan mga kabayan, oh. Tingnan nyo yung baba natin. Back to the topic na tayo. So ayan na po. Ang inuna nila pagbaklas, yung mga lupa dyan na matagal na nakatambak,
Dito kasi sa side na to mga bayan, dyan po yung mga bahay, mga kubol-kubol dati. So tama yung ginawa ng ating kung private contractor man to or ito po ba ay sa local government ng Pasig. Maganda yan, tama yan dahil kung uunahin nila yung gitna pagbaklas yung mga lupa, ay sigurado magsibalikan yan dyan mga bayan, yung mga informal settler dyan mismo. Dahil doon sa dulo mga bayan, pakita ko sa inyo maya-maya, no? Ay talagang namutik-tik yung mga squatter dyan. Ayan, no? Ayan dulo mga bayan, no? Yung mga bahay na yan, katabi mismo, ayan po, oh, nasa loob na ng Manggahan Floodway. Yan, sa dulo, oh, kita nyo, yung alignment. Diyan na sila nagtayo ng pabahay sa mismong Manggahan Floodway, yung gilid, ay yung mga bako na yan, yun sa unahan, tingnan nyo. Ayan po yung mga mga squatter na po yan, mga informal settler, no? Ayan, oh. I-zoom natin. Yung mga bahay na yan, mga bayan, baklas yan. Hanggang dulo daw, yan, di umano, ang pinakadulo niyan, yung mismong sisik na, yung bridge doon. Pero yung bridge na may crane dyan sa unahan, yan po, kasama sa ating update ngayon. Yan po yung Cainta Pasig Bridge, na kung saan ang contractor niyan ay Chinese. Kasi, nai-award yan noong 2020 pa. Hanggang ngayon, hindi pa tapos. So, alam nyo naman kung sinong presidente noong 2020 at yung nai-award po yung Marikina Flood Control, October 20, 2021. Alam nyo na kung sinong presidente, wag nyo nang banggitin. Kasi yung mga trolls ngayon ay talagang inaangkin nila. May mga details tayo dyan ay katawa-tawa lang kung aangkinin pa na project di umano ng current administrasyon ngayon. So back to the topic ulit. Yan po yung baba natin, oh. Tamang-tama po, inuna nila rito sa bandang East Bank ang pagbaklas ng ng mismong mga lupa. Dahil kung hindi mga bayan ay sigurado magsibalikan yung mga kababayan natin dyan, magtatayo na naman ng mga kabahay-bahay dyan sa gitna. Yan po ang cost ng sobrang dumi ng tubig rito dahil hindi maiwasan yung mga basura, tapon dito, tapon doon. Sa madaling salita, kulang tayo sa disiplina. Tayo mismo ang sumisira sa ating ilog, no? Dahil, ayan, tingnan nyo mga bayan ng maigi, oh. Yung mga lupa na yan ay galing yan sa kabundukan, galing sa mga basura, mga burak. Diyan, oh, umaapaw na, oh. Naging buo na siya mga kabayan. Itong Manggahan Floodway, di umano ay malalim, di umano ito. No? Project pa po ito ni Pangulong Marcos Sr. Senior ha, hindi yung junior ha. Kasi yung junior ngayon ay iwan ko ba. Yung mga flood control ay nako, Diyos ko po. Sinong may sala dyan sa mga flood control ng administrasyon ngayon ay lalong doon sa Mindoro, kunting ulan ay dapat kung sinong may sala dyan ay ipakulong. Dahil kung hindi ay ang madiin ang Pangulo. Dahil wala siyang aksyon kung inosente ba siya dyan. No? So ayan po mga bayan, yung bridge doon sa dulo, yun na po yung mismong sa intersection, kanto yan, pamarkina na. So hanggang doon, oh, mga bayan, halos 2 kilometro itong babaklasin. Hindi ito sa totoo lang mga bayan kung 2 backhoe lang, 2 yan, hindi yan matapos 2 taon. Sana ay kasama ito sa mga Japanese contractor ang paggawa rito mga bayan, oh, pagbaklas din sa mga board. So ito yung mga bayan, yung tulay, yung pinaka-entrada nitong Manggahan Floodway at Marikina. Dito nagtatagpo mga bayan. So kung mabaklas na yung mga lupa doon sa unahan, mabilis ang daloy ng tubig nito. Iwas
So ngayon mga bayan, narito na po tayo sa mismong bridge na ginagawa. Pangalawang bridge na po. Ito ano po? Ito po yung ang contractor nito yung mismong China, no? Ayan. Masilayan po natin yan mga bayan na grabe yung mga poste dyan. Dulo-dulo po yan mga bayan, yung pinaka-poste. At ayan po yung mismong mga talahib dyan ay tumubo na po dyan mga bayan. So, kailangan talaga babaklasin yan lahat, yung mga lupa na at mga burak dyan upang mapabilis yung daloy ng tubig mula doon sa Marikina City, pababa rito sa Pasig at bagsak po rito sa mismong Manggahan Floodway at kung saan ay babagsak naman yung mga tubig na iyan sa mismong Laguna de Bay. So kung mabaklas na po yung mga burak dyan, mga putik dyan mga bayan, mga lupa dyan, mga buhangin sa kahabaan itong Manggahan Floodway, posible yung mismong Marikina City at Pasig ay walang baha na po yan mga kabayan. So dapat talaga damihan yung mga bako dyan na nagbabaklas dyan sa mismong mga lupa dyan, no? At itong mga kabahayan yan, no? Yung mga bahay na yan dyan mga bayan, nasa loob na po yan ng Manggahan Floodway mga kabayan. Ayan, no? Yan. Nasa loob na yan mga bayan. Kasi ito yung alignment o yung East Bank Road sa right side. Itong portion na yan, ay ito mga bahay na ito, babaklasin di yung ano yan hanggang doon sa mismong likuran natin sa may sisik area na, sa may intersection ng papuntang Anguno at papuntang Taytay Palengke. Yung may stoplight doon. Hanggang doon daw yan, babaklasin yung mga informal settler na ito. Napakarami nito mga bayan, oh. Kasi kung mawala yan mga bayan, matanggal yan mga bahay dyan, no? Ay posible yung maging malinis na rin po yung kahabaan ng Manggahan Floodway o di kaya kung matanggal na yung mga kabahayan dyan, ay may mga pabahay naman yung mga local government siguro ng Cainta at mismong Pasig, no? Kung matanggal yan, lalagyan niya ng pasyalan dyan, para maging tourist spot na rin po yung area na yan. Mas maganda mga kabayan, ayan, yung tulay doon sa dulo, doon tayo galing kaganina. Doon po yung may dead dredging na kung saan 3 bako lang. Hindi yan matapos 2 taon mga kabayan, sinasabi ko sa inyo. Talagang napakalaking trabaho po yan. Palaliman pa po. So dito siguro sa portion na ito, konting baklas lang yan yung mga lupa dyan mga bayan. Ang problema itong mga kabahayan, napakarami. Diyos ko po, napaka-crowded. Pati sa bandang kabila o Pasig. Sa left side mga bayan, Pasig po yun.
bahay na yan mga bayan, simula ng itain. Ayan o. Sinimula na. Ubusin yan hanggang doon sa mismong sisig, sa may bridge doon. So dito sa portion na ito mga bayan, kaharap tayo doon sa may stoplight. Yung diretso papuntang Anguno, yung pakaliwa papuntang Taytay, yung pakanan ito papuntang C6 na po ito. Dito mga bayan. Ano? Yan po yung intersection. Gets nyo na, may guide na kayo. Kung kayo ay papuntang Marikina. So ito na po yung C6. Dire-diretso lang po ito. So ito hanggang dito mga bayan. I-dredging yan. Kailangan mabaklas yan mga bayan. Para talagang wala ng baha yung Marikina at Pasig. Once na mapapala yung madredging na yung mga lupa dyan, mga water lily dyan, mga bayan, at yung mga kabahayan dyan mismo na nasa Manggahan Floodway na mismo. No? So, ang kabilang side sa tulay dito po sa West Bank Road. Ito po. Ito yung West Bank Road mga bayan. Yung haba pala ng tulay na ginagawa dyan, kainta ay nasa 100 meters. So ayan po yung kabilang side na tulay dyan. So yan lang po muna mga bayan yung ating update rito mga bayan sa Manggahan Floodway at mismong Kainta Pasig Bridge. Maraming salamat and God bless po. Mabuhay po tayong lahat. God bless.